This was declared by UNESCO as a World Heritage Site. Ito, marker ito, 1970s pang marker na to. Pero stories say na ito yung entrance towards the tunnel. One of the holiest place dito ka, Mario. Ay, opo. Ito. Parang may itsura siya, sir. Ito po. Yes. At kung mapapansin ninyo, ayan, ito yung itsura natin. Para tayo nasa isang tunnel. Grabe, ang ganda. Wala akong masabi. Ayan guys, oh. Ang Miagao ay isang bayan sa Iloilo na may mayamang kasaysayan, kultura at mga tradisyong patuloy na nabubuhay hanggang sa kasalukuyan. At sa paglipas ng panahon, naging bahagi ng pagkakakilanlan ng Miagao ang mga makasaysayang gusali, tradisyonal na paghahabi at mga kwentong nagbibigay buhay sa kasaysayan ng bayan. Ang pangalang Miagao ay nagmula sa halamang Miagos na dating matatagpuan sa lugar. Mula sa simpleng pinagmulan na pangalan nito, unti-unting nabuo ang isang bayang may sariling kwento at pagkakakilanlan. At sa bayan din ng Miagao, makikita ang isa sa mga pinakatanyag at makasaysayang simbahan sa Iloilo. Ito ay ang Santo Tomas de Villanueva Parish Church o mas kilala bilang Miagao Church. Itinatag ang parokya noong 1731 sa ilalim ng pangangalaga ng mga paring Agustino na ang layunin ay palaganapin ng Kristyanismo at gawing sentro ng pananampalatayang Kristiyano ang bayan. Sa harap ng simbahan ay makikita ang mga detalyadong inukit na nagpapakita ng impluensyang Espanyol at iba pang kultura na hinaluan ng mga elementong mula sa lokal na kultura at kalikasan ng Pilipinas. Dahil sa malaking halaga nito sa kasaysayan at kultura, ang Miagao Church ay diniklarang UNESCO World Heritage Site noong 1993 bilang bahagi ng Baroque Church of the Philippines. At sa loob ng simbahan ay makikita sa silid binyagan ang isang imahe ni Kristo na isa rin sa mga dinarayong bahagi ng simbahan. Maraming deboto at turistang pumupunta rito upang makita ang imahe na bahagi ng natatanging kwento at debosyon na makikita sa loob ng makasaysayang simbahan. Bukod sa makasaysayang simbahan, sa Miagao din makikita ang isa sa mga kilalang tradisyonal na paghahabi sa Iloilo. Ito ay ang hablon. Ang hablon ay isang handwoven na tela na ginagawa gamit ang tradisyonal na habian o teral, isang kagamitang patuloy na ginagamit ng mga habi sa paggawa ng iba't ibang disenyo at uri ng tela. Hindi lamang ito isang produkto, kundi bahagi din ito ng kultura at kabuhayan ng mga taga-Miagao. At sa kabuuan, pinapakita ng Miagao na ang kasaysayan na hindi lamang makikita sa mga lumang gusali, makikita rin ito sa mga tradisyong patuloy na ginagawa at sa mga telang patuloy na hinabi. Mula sa mahigit 2 siglong kasaysayan ng Miagao Church hanggang sa tradisyon ng hablon na natiling buhay ang mga kwentong bumubuo sa pagkakakilanlan ng bayang ito. Kaya tara, samahan niyo ako sa isang masayang paglalakbay at pagtuklas papuntang Miagao. Good morning guys, this is Kuya Mario once again at welcome back pong muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa Iloilo at nasa bayan po tayo ng Miagao, no? Kung saan guys makikita natin dito ang napakamakasaysayang simbahan ng Miagao Church or kung tawagin po ay ang simbahan po ng Santo Tomas de Villanueva Parish Church. Grabe guys, isa to sa mga special episode na ating maipipicture sa ating YouTube channel, no? At very thankful din po tayo guys at meron tayong mga kasama from City Mayor Office. Nandito siya, si Sir Arlie. Ayan po. Good morning, Mario. Opo. Sir Arlie, magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa akin dito sa bayan po ng Magandang Miagao. umaga po naman. Opo. Sir Arlie, opo, bigyan nyo naman po kami ng short history about po dito sa inyong napakamakasaysayang simbahan. Ang simbahan namin is more than 230 years old na, no? This was constructed 1787, 10 years ang construction, 1797 na natapos, no? This was constructed because of a need ng bayan ng Miagao dati to protect the citizens and the faithful from the onslaught of the Moro raids during that time. Nauso yun noon eh, no? So may dalawang maliliit na churches kami na sinunog ng mga Moros ang tawag nila noon, no? Galing sa Zamboanga, sa Sulu, no? Basilan, yung ganon. Nakadalawa na. So the Augustinian priests, no? After the Jesuits left for Guimaras, kinuha nila ang management ng bayan, nag-decide sila to construct a bigger church which can become a fortress against the attacks, no? So ito, nangyari na nga after more than 200 years. Ito na ngayon ang Miagao Church or the Church of St. Thomas of Villanova. Pero makikita ninyo, I can claim probably mga 92 to 97% of the materials original pa rin yan, no? Wow.
this was declared by UNESCO as a World Heritage Site, no? Yes, sir. May plaque tayo dito ng UNESCO. So, acknowledged ng UNESCO, and then ang church na ito is also supported closely by and monitored closely by the NCCA, no? National Yes, sir. Commission for Culture and Arts, no? Pero what I can tell you now is probably to the best of my knowledge, at least makikita naman ninyo the features of the church, no? The features of the church. Kung ma-focus mo ang design ng church, this is probably the only church in the Philippines na ang theme ng facade niya sa mga decorations is Filipino, no? Yes, sir. Opo. Makikita mo 'yan, meron tayong coconut, no? Meron tayong nyog, no? Sa tabi ng nyog ay dalawang papaya. It's really very Filipino, no? And then meron tayong parang bush na nasa pot. 'Yun ang symbol, sabi ng mga historians, ng tanim kung saan nanggaling ang pangalan ng bayan. Okay. The Miagos tree, no? So ibig sabihin, Sir Arlie, sa Miagaw na Doon, no? Sa halaman? Kinuha sa isang halaman. wow. Kasi Opo. this used to be thriving along the river banks, no? Opo. Medyo rare na ngayon because of course of the effect ng time, no? Opo. So dito, Oo. sir, sa simbahan, wala po tayong... Wala tayo. We tried to propagate, no? Pero we were never successful kasi doon lang sila tumutubo sa may gilid ng mga running waters, mga Oo. streams and rivers. Possible sa May makikita pa tayo ngayon yan dito pero nasa bundok na Ay, area. sa bundok na. Banda, no? Mm-mm. Modernity has also affected the thriving of this plant, no? Mm-mm. Pero yun, kilala ng mga tao yan, no? And then makikita ninyo, halo-halo ang design, no? From Filipino, meron tayong mga Roman balusters, no? May mga Greek design tayo and may Asian design tayo. Yes, sir. Opo. Yung tatlong images na yan, makikita nyo, ang dito sa bandang right ninyo, used to be the image of the King of Spain at the time. Opo. May selyo ng King of ng Spanya, at doon sa kabila selyo ng Pope, no? Opo. At that time. So tatlong images 'yan. Dinala dito ng mga Spanish ang patron na si Saint Thomas of Villanova, no? Idol siguro nila noon because Thomas of Villanova used to be a very good debater. Okay. Very eloquent speaker. And at the same time, napaka-kind-hearted. No? Mm-mm. So, yun. Miagawanons are trying to emulate that kind of characteristic, no? The hospitality, love for the poor, nga ganon. Yes, sir. And even in the realm of every profession, no? Tinatry naming i-live up yan. Opo. Because eventually, through the years, nagiging source of pride na rin ng Miagawanon at identity na rin ng Miagawanon itong church na ito, Opo. no? It has stood its grounds, no, against the Lady Kaykay of the 1940s, where yung lindol na yon crumbled all the churches in southern Iloilo except for Miagao Church. Opo. So the Augustinians have built so many churches. In every town may church sila, pero almost all of them except Miagao Church stood the test of the earthquake of the 1940s, no? Kaya lang siguro for lack of in-depth awareness, no, and for the desire dati na i-preserve, and based on the anxiety na baka may lindol uli, the management of the church decided na i-plaster ito ng semento. Yes, sir. So may plaster. 50s. Yeah. Pinlaster ng semento ito. Opo. You can search in the net na may mga images kami ng church na puti. Opo, opo. Puti. Oo. So, yun ang image ng church until mga 80s and the early 90s. Opo. And when the NCCA and UNESCO found it out, no, minarapat nilang ipatanggal yung plaster, yung coating na semento kasi parang ice cream, parang cake na may icing eh. Opo, opo. No, so pinatanggal dahan-dahan, lumitaw ang true beauty ng church na ito. Opo. This is made of yellow sandstone. Yellow no? Yellow sandstone. Opo. Hindi ito coral stone. Okay. Sandstone ito. Ang coral stone is ang San Joaquin Church. Opo, San Corals Joaquin. yun. Opo, galing sa dagat ang kanilang, Galing sa dagat. Ito Opo. galing bundok.
Oo. na nag-quarry sila in a barangay siguro mga 5 kilometers away from town. Opo. Pero hindi kaya ko konti ang supply. So they have to resort to another quarry in Igbaras para makakuha ng blocks of stone na ganito. Paano dinadala rito? Well, you can call it voluntarism. You can call it fate. Kasi according naman sa istorya ng mga matatanda, nung ginagawa daw ng church na to, hindi ka makakapagpakasal kung wala kang dalang stone. Oo. Mag-o-offer ka. Offer, yes. No. Opo. Yun ang magiging passes mo Yes. Oo. para na ikakasal ka ng pare. Opo. Sa mga babae naman, kung may balak kayo magpakasal, mag-alaga ka muna ng manok. Tapos yung itlog, Ayun i-offer po. mo sa simbahan kasi ang ginawang adhesive between blocks of stone are lime mixed with egg whites. Yes. Can you Opo. imagine how many millions of eggs ang ginamit? Grabe, ang dami. Egg whites, ang dami niyan. niyan. Pero it has proven itself to be a very good adhesive. 200 years plus na ito. Opo. Ganun pa rin, dumidikit yung stones. No? Wow, grabe, no? So yun. Another thing that you will notice, iba ang design ng aming bell towers, dalawa. Yes, sir. Opo. No. This is due to the fact na magkaibang architects. Opo. Nung matapos ng isang bell tower, the story is, ang architect priest na gumawa ng first bell tower dito sa right side ay inassign sa Igbaras. Yes. So may bagong pare na siyang namumuno ng construction. Gusto rin naman niya sigurong maglagay ng kanyang fingerprint. Umiba yung design ng left tower. Opo, Sir Arlie, napansin ko dito tatlo. Tatlong palapag. Palapag. Dito naman, apat. Mm. Opo. Pero practical ka mo kasi yung apat na yan can really see far beyond the horizon para na makikita kung may paparating na Muslims Yes. tomorrow. Oo, so Kung ibig sabihin- tatlo lang, hindi siguro kasi ang Miagao dati maraming punong kahoy. So Opo. baka ang view mo ay maano ng puno, no? Pero napaka-practical ng design na Opo. ginawang apat, mas malayo ang horizon na makikita mo. No? Meron siyang dahilan kung bakit talagang Yeah. inangat. Aside siguro from the desire na para may identity ako na gumawa, no? Opo. Pero the practicality of it napoprove naman, no? Yes, ang galing, no? So, oo. Oo, hanggang So, ngayon, namamangha pa rin ako, guys. O, yan ang itsura namin dito ni si Arlie, oh. Grabe, kung makikita niyo sa personal to, talagang speechless ako yung dumating ako dito. maraming ano. So, makapunta tayo siguro doon sa medyo mas malapit para you can take a look at the stones and how they were fit together. sir. One question is napakagaling ng mga gumawa nito. Opo. During that time, of course, medyo at that time mayroon na rin silang certain level of technology, no? Opo. Pero kita mo ang mga arcs na yan are exactly cut, no? Opo, ang Walang galing, no? semento, ngayon hindi ka makakapagpatayo ng building kung wala kang rebars. Yes, No? opo. Pero sila dati, they used the parang Roman technology Ang na galing, no? Para siyang eksaktong ano. parang sa Egypt yung nakikita natin, parang ganun ang itsura niya, eh. Roman arcs talaga, ang Opo. mga arko na yan. Mm-mm. And hindi natatanggal yung stones, no? Opo. So yon. Bali, Sir Arlie, dito po Yeah. natin makikita yung marker ng ng UNESCO. Pwede po natin malapitan. Yeah, puntahan natin. Okay. So guys, nandito dito. Tapos dito lang tayo nagpark sa may gilid ng ating motor. Oh. Ayan. Napakalawak nito, guys. Kung pupunta kayo dito, ayan, sa may right side, makikita natin dito, napakalawak ng parking. And then dito sa may left side. Kaya nakakatuwa pumunta dito, bumisita dito. Ito ang marker ng UNESCO. Oo. Yan, guys. Nung 1993 ito inumpisahan eh. Opo. Hindi lang naman UNESCO, even the faithful of Miagao helped in the restoration. Opo. No? Kasi ginawang project ng parish na, of course, those who are moneyed, kung meron kang pera, may mga koleksyon, no? Pero even the collecta was made creatively, no? Marami ang nag-o-offer na kanilang mga jewelries, no? Opo. In kind, Ganon? kung wala kang pera, Oh. para maibenta ng church to finance, no?
the interior. Makikita natin mamaya. Ayun. No? So guys, Makikita papakita natin ni Sir mamaya. Arlie. Oh, dito tayo sa mas malapit. Yan. Historical marker din pala sir, nandito rin, ano po? Even in the 70s, Opo. this was already recognized as a unique church. No? Na-mention ko ba na tatlo na lang ang natira na Baroque churches in the Philippines? Poway Church, one in Manila, and then Isa po ito. Isa ito, no? Wow. No. Grabe. So, ito marker ito 1970s pang marker na to. Yes po. So ito guys yung marker. Oo. Ayan. Pero makikita natin dito, grabe yung tindig nung simbahan guys. Mm-mm. Ayan. Tapos yung kulay ng simbahan, napakaganda. Natural color 'yan. Opo. Medyo affected lang siya ng pollution ngayon. Makikita niyo may mga itim-itim na. This is the result of pollution. Ito The po. result of modernity. Nadadaanan, highway yan eh. So Opo. saan pupunta yung mga usok ng sasakyan, ano? Dito na po pala na-absorb pala ng ng mga limestone, no? Oo. Ayan guys, makikita niyo So, dito. Dumaan tayo ngayon dito sa gilid. Etong entrance na ito, sinarado na. Pero stories say na ito yung entrance towards the tunnel. Pero it Okay. was not proven. Mm-mm. Kung may tunnel talaga, no? Mm-mm. They were claiming kasi may tunnel ito rito at sa likod mo yung bagong building namin, the cultural center namin, no? This used to be the original location ng original na munisipyo ng Munisipyo. bayan, Okay. Spanish time. So ibig sabihin, di umano. And Sir they Ali, claim, di umano, Opo. na may tunnel yan dito papunta sa munisipyo Okay. para na for evacuation purposes, Opo. dadaanan lang sila rito. Oo. Pero it was never proven, no? Mm-mm. So possible dito. Patawid Posible, doon oo. sa It will remain a story probably, no? Yes, oo. Dahil sir, Oo. yung pagka may mga may Pasok na lang sila. Oo, Mm. papasok na lang sa ilalim pag may mga lumusok Even na kalaban. ang even the modern historians are saying na ang kategory ng church na ito, dalawa. Opo. Earthquake Baroque, Opo. para sa earthquake talaga, or the Fortress Church. Fortress kasi noon may ganyan kakataas, hindi mo na maakyat yan. Yes. Ano ang dala mo? Anong dala mo? Bolo, spears, no? Mm-mm. So makikita mo yung church side ng church ganyan. And I want you to notice yung mga protrusions sa gilid ng church. Opo. Tawag nila doon flying buttresses. Yun daw ang isang architectural design na naaayon sa mga earthquake prone areas. Okay. So pag nayanig na pag ganon, makaka-defend yung flying buttresses. Wow. So ibig sabihin, sir, naisip na talaga nila. Naisip na talaga nila Grabe, noon. no? Ang lalim nito is 4 meters. Okay. Ang mga poste na yan, 4 meters pa, Oo. down ground. Tsaka ang lalaki niya, ayan Ah. So yun guys, pag makikita nyo kasi dito sa sa video, medyo maliit lang, pero sa personal, malaki siya. Mm. Sir Arlie, pwede natin lapitan yung i-close up ko lang yung parang doon, yung tunnel yeah. na ipakita ko lang sa kanila. No entry na yan. Opo, no entry. Ayan. Naselyo na yan sa loob. Mm-mm. So yun guys, ito. Pero meron talaga siyang sir, no? May arko talaga, no? pasukan talaga yan. Oo. Ay, na rin pala sa sa loob, sir. Oo, madilim. 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 Tsaka nilagyan na nila ng Merong slab of cement yan doon banda. Dyan. Oo, may Tinakpan cement. na pala. Oo, natakpan yan. Oo. O bakit tatakpan? Anong tinakpan? Yun ang question. Pero it's Yes. better left to the imagination than Yes, apo. Well, Ayun, ewan sir, ko. dito na po tayo papasok. or Pasok na tayo. Dito na tayo papasok. Side entrance Okay. na lang tayo. Sige. So ito yung entrance ng church. Mm-hmm. Ayun. The way yung tinulungan ng mga faithful, yung altar na yan at saka yung table, Opo. altar table. Yung altar na yan dahil sa contribution ng mga faithful, nakabili sila ng gold para i-wrap sa mga trimmings ng altar. Opo. So it is gold trimmed ang altar na Ang yan. ganda ng Contributed by the faithful. Mm. Tapos yung lamesa ng pare kung saan
ay talagang pinagawa yan sa Carrara, Italy. Ah, sa Carrara Italy pa? Marble. Opo. Carrara Marble yan. Opo. Yon. So ito, hanggang dito dati may mga sementong ano ito, pero pinatanggal ng ano nung 1993. Yes, sir. No? Opo. Ito, sir, ito po yung packet dun sa may Packet doon. bell. Mm. Ayan. Tingnan natin mamaya kung makakakyat tayo. Ayun. Para makita po nila. Oo. Yung mga nanonood sa atin kasi sa ibang bansa, ayan. Hi ma'am. Ayan. Hello po. Taga-tourism nga pala, si ma'am. Hello. Opo. Halika, dito tayo sa ano. Yung ano lang natin, when you come to Miagao, you have to respect this is a holy place for Miagawanons, no? So let's try to respect also the practices, no, Yes, sir. of the Holy Catholic Church, no. Yes, sir. Pero for purposes na maintindihan ninyo, I'd like you to, I'll tour you around. This was excavated nung pina-renovate ang church somewhere dito. Wow. Si St. Thomas. This Opo. is the old, ano, na-excavate nila. So, ibig sabihin, sir, sa ilalim po ito. Nakabaon. So, kung tingnan Akala ko, mo mga 200 years, simpleng ano lang. Nahahukay pala to sa ilalim, sir. nahukay to. Yan guys, oh, makikita ninyo. St. Thomas Villanova Patron, Saint of Miagao. Oo. Tsaka dito, this is the baptistry. Opo. Dito binibinyagan yung mga, ano, for baptism, no? Even yung mga ano, Sir Arlie, Ha? yung mga structure dito sa loob, intact na intact pa rin Intact, to. original to. Mm-mm. Oh, meron pang ang shadow of semento dati yung pinatanggal nila. Opo. Kaya mga konting semento pa. Pero tinanggal talaga, sabi ng NCCA. What I'd like you to appreciate is, ilang thousands of tons itong dinadala ng arko na to. Can you imagine? Nasa bell tower, ilalim ng bell Opo, tower opo. tayo. There is no steel. Yes, opo. Arko Talagang bato lang po talaga yan. Bato lang. Tapos karga-karga niya yung ilang libong tonelada ng Yes. bato doon sa itaas. Grabe, Yung ganun. ano talaga, ang tibay talaga niya, no? Ayan guys, kung makikita ninyo, dito sa may loob, para kayong babalik sa unang panahon ng ano. Ayan. Oh, you picture yourself dito. One of the holiest place dito. Mm-mm. Dito ka, Mario. Yes po. At mag-selfie ka rito. At anong image ang makikita mo? Mm-mm. Parang may napapansin na ako dun sa ano. This image. Parang may image ng ano, Jesus Christ. May technical term ang mga scientists dito eh. But for the faithful, sa mga faithful, Ay, opo. Ito. Parang may itsura siya, sir. Ito po. yes. Oo. So yun guys, oh. Merong mukha. Ano pong paliwanag dito, sir? Well, depende on your faith. The Okay. faithful believe, they pray over this. No? Mm-mm. They make wishes. No? Pero depende sa faith mo. They put their hands here and they make wishes. Parang wailing stone doon sa sa Israel, no? Sa mga Jewish, Yan. So depende sa faith. Tumaas yung ano ko, sir. Malayo ko. Oo. So yun guys, Yun. pupunta kayo dito. Ito rin ang pinupuntahan ng iba rito. Oo. Mhm. Hindi ko siya napansin. May image pala siya. Mhm. So yun guys, oh. Even in some of the stones here, may lumalabas na image. Opo. Well, depende sa faith mo. Mm-mm. If you're a believer, you can see things. Yung ganon. Pero yun, technically, ito yung baptistry, no? Opo, ito yung makikita, ano po. Mm. And then we'll go, ano lang siguro, we'll go near the altar na lang. Hindi tayo pwedeng pumasok doon. Okay The po. priest consider the altar holy. Pero pwede mo sigurong pwede mo sir. sigurong i-zoom. So yun guys, ito yung pinakaloob ng simbahan. At makikita natin dito, yung limestone. Sir, pwede natin lapitan yung Oo, sige. yung itsura ng Lapitan dito mo. sa loob. Ayan guys, oh. Ayan ang itsura ng mga
limestone dito sa loob. That's still original ha. Walang tinanggal dito. Kung ano siya noon, ganun din siya ngayon. Tsaka ang laki pala dito sa loob, sir, ano? Maluwang ito, maluwang. Opo. Probably mga 800 to 1,000 people, churchgoers. Mm-mm. So, dito na tayo sa may mismong retablo mayor. Tsaka altar. Retablo Mayor. Mm-mm. Yung retablo na yan ay pinagka mga volunteers dati na nagbigay ng funds, pinaanuhan niya ng silver and gold sheets, no, ang retablo. And then that table was made from Carrara, Italy. Pinadala rito na ganyan na ang table, no? For authenticity. So yun guys, ito yung makikita pala sa loob. Oh. Napakaganda dito sa loob guys. Kung pupunta kayo, bisitahin nyo dito. Itong simbahan ng Miagaw. One good thing is this is the faith is the one that binds Miagawanons, no? Opo. Although marami na ring mga other denominations, pero Catholicism and the Catholic faith still is strong. And they draw their faith, no, based on the church, Yes. Opo. which became a symbol, no, of the faith of Miagawanons. So talagang dito nakasentro pala talaga. Dito Sir nakasentro. Erwin. And they're proud to be, Oo. no? They're proud to be like So that. yun guys. Even the non-Catholics would acknowledge, no, the symbolism of this church, no, sa bayan. Tapos dun sa may itaas yung kanilang Itaas natin. choir loft guys. Packet dun sa may bell Ay, tower. may patay. may patay Oo. ano. We will see mamaya. Try nating umakyat doon. Hindi kita may akyat dito sa kabila eh. Hindi Apo. nila nalinis eh. Dito na lang tayo Dito akyat. tayo sa may Oo. apat na palapag. Oo. Good morning. Morning po. So guys, ito yung packet doon sa may bell tower. Akyat tayo. Ito yung tinatawag nilang koro. Koro. Yung kung saan ay kumakanta yung mga choir. Okay. Oo. So ito sir, original pa rin po ito. Dito talaga. Hindi ito. Ito bago na to. Ito bago na. The old one is tabla. Kahoy. Akahoy. Pero nung ni-restore ito, medyo medyo mahina na. Opo. So ginawa nilang semento. Ayan, lawak rin pala dito. That's why sabi ko, mga 95 to 97% original. Except for this na ginawa ng So yan. Ayan guys. Dito na tayo sa may pinaka-choir loft. Pasok tayo dito sa Uy, ang daming bats. ang daming Paniki. paniki. Hindi na tayo papasok. Ang dami. Lagyan mo na lang, baka matamaan ka pa sa ulo. Oo. So yun guys, ito yung itsura dito sa loob. Oo. Ayan. Ang daming paniki eh. Pero nakabukas naman siya. Hindi sila Ayan. makakalabas kasi may screen. So ito lang pala yung nila, yung labasan nila. Ito lang labasan nila. Oo. Mas marami sila doon sa kabila. Sir, pakita ko lang dito sa kanila. Sure. Medyo yuko lang tayo ng konti. At kung mapapansin ninyo, ayan, ito yung itsura natin. Para tayo nasa isang Yung tunnel. Oo. Going up yan. Ito po yung paakyat sa taas. Mm. Yung structure dito, sir, ito original pa rin po Original ito. yan, yes. Oo. Yan guys, ang ganda. So iisipin mo, Sir Arlie, paano nila nagawa yung ganito, no? Oo nga eh. Ang galing, ano? Ayan guys, makikita The nila. architects and the engineers at that time were very... Close up natin para makita nila. Tapos ito yung arko, may arko rin dito na maliit. Packet dun sa may Packet yan. taas. Siguro dito, hanggang dito na lang tayo kasi ang daming mga paniki. Ayan, baka mabulabog sila. Ayun na, naglalabas. Nabubulabog na. Oo, ayan na. Ayan na. Let's Ayun go na. out. Aray ko. Ayun, labas na tayo dito guys. Tinamahan ang ulo ko. Ayan. Labas na tayo dito. Ang daming paniki, baka tayo... Tinamahan ang ulo ko. Oo. Okay. Ayan. Kung wala sana, pwede tayong umakyat doon Oo, sa... ang daming paniki. Ayan.
So hindi na namin kayo may aakyat dun sa taas. This is off limits to tourists for safety reasons. Yes, opo. Para sa safety rin namin. No? Okay. Ngayon. Grabe, Sige. no? Ayan guys, pinapakita namin sa inyo, Sir Arlie, kung ano Baba yung tayo. may kita dito sa may loob Oo. ng simbahan. We hope to preserve this for a very long time. Nakaka-ano siya, nakaka-amaze siya, no? When we were young, pati ang hagdan ito ay kahoy pa. Opo. Pero ngayon, ito lang ang parte ng simbahan na modern na cement. Siguro mga 40 years old pa lang to. Opo. Ang pintuan is relatively new, mga 1993, 94. Opo. Kasi the old one, which is, pero they really copied the design from the old pinto. Opo. No? Through the years kasi kinain na rin ng elements ang dating pintuan. Opo. Pero they made this as such na parehong-pareho siya sa old pintuan. Mm-mm. No? Itong design na ito. Okay. So yun pa rin pala yung itsura niya. Ganun pa rin ang itsura niya. So yun guys, oh. Ayan, palabas na tayo ng simbahan. Mm. And then kung makikita nyo yung yung monument na yan, Christ the King, that Opo. was erected in 1935 pa, before the war. Ay, so ibig sabihin, sir, ang tagal na pala niyan. Matagal na rin yan. Oo. Kaya hindi makuha-kuha, antik na rin yan. Oo. It's part of the inintegrate na sa identity ng church. Mm-mm. So yun guys, oh, yun hindi natin napapansin kanina, oh. Napakatagal na pala yan, 1935 pa, no? Magiging 100 years old na yan in Oo. 2035. Ito kung gusto mong i-flash ang King of Spain at ang original na seal ng Spain. Opo. Ayan po. Ayan guys, ito tayo sa may pinaka-front ng simbahan. Mhm. Grabe, ang ganda. Wala Ayan. akong masabi. Ayan guys, oh. So ngayon, in fact, we are trying to request for a go signal from the NCCP na to clean up yung mga outgrowth, overgrowth ng mga tanim dito sa loob. Opo. It happens in any old structure na kasi yung mga ibon kung minsan maglalagay ng seeds and the seeds will grow, but eventually this becomes a threat to the integrity of the structure. And NCCP said, sige, magtutulong sila in the clean up of the structures. Makikita ninyo sa gilid, may mga tanim-tanim na eh. Opo, ito. Meron Oo. mga dito sa may Dapat gilid. matanggal yan. Oo. Dapat matanggal. Kasi yan ang pinaka-threat. Threat yan sa opo. pag pumasok yan in between the blocks, pwede niyang masipa yung block at umangat, Opo. which can cause questionable integrity to the whole structure. Mm-mm. Kagagaling lang dito ng NCCP and we are very happy na willing sila to give some technical assistance on how to clean this up. Oo. So, ibig sabihin talagang inaalagaan nyo talaga. Inaalagaan? Oo, oo. Grabe. Nasa World Heritage Site eh. Yes. Oo. Oo. So, eto. Kanina may nakita tayong last rites for the dead. Opo. Araw-araw meron yan. Oo. Marami rin pala Hopefully, dito mga dinadalang binibindisyon ng dago dalhin sa sementeryo. Tourist goers in this place is on a daily basis mga nasa 300 to 400. Ay, ang dami. Ang dami. Oo. So yon. Yung kagaya na nga eh, from Iligan. Pero from you, Opo. Ako pa I invite namin kayo. Share the pride of Miagao. Opo. Come here and you will be happy. Yes, opo. And this is not the only one. Marami pa sana tayong mapupuntahan. We will try to go sa makakaya nating puntahan Okay. within the 15-minute radius Yes. na pwede nyo mapuntahan sa Miagao. Sige. So, Sir Arlie, saan po tayo pupunta ngayon? Punta tayo sa Hablon, can we call it factory? Factory. No, Pablo. pero man-made siya, mga babae makikita mong naghahabi ng cloth. So, pupunta tayo dun, Sir. Punta tayo doon. So, guys, Dito tayo papakita naman, natin. diretso lang yan. Oo. So, yun guys, ipapakita namin sa inyo yung hablon na sinasabi. Ako, wala talaga akong idea kung ano yung hablon. Oo. Pero tara, let's go. Do you think about me sometimes? Does it cross your mind? What the life we had could have been if we gave it time. Ang plano ng local government is Hablon should be paired with other products of Miagao para magkaroon ng economic improvement. If you notice, Miagao is a university town. Dalawang universities namin dito
This is where UP Visayas is located, no? On our left side, property na ng UP Visayas yan. Ay, ito po. Property na ng UP Visayas. This is 1,200 hectares. Ay, ang laki. Ang residential development is towards the edges of the property. So yung mga professors ng UP na gustong manirahan dito, namimili sila ng properties dito at magpapatayo ng bahay. At dito na naninirahan during their retirements. Marami na sila rito. Because UP has been here since 1982. No? So plano ng local government, plano ni Mayor, magkakaroon kami ng production center showcase, dito na lang. Showcase natin sa bayan. Opo. Para na kung may ano man, kung may tourist man na gustong bumili, ay mas accessible sa kanila. Oo. Ito yung weaving and processing center. Ay, ito. Yan, multipurpose. Barangay Indangan. Indagan. Okay guys, bali dumating na tayo dito no, sa may mismong paggawaan ng hablon. Ayan, dito na si Sir Arlie, kasama ko pa rin. Oo. Opo. Sige, so welcome. Isa itong cooperative, no? Ng mga citizens ng barangay na ito, Barangay Indagan. Ang cooperative na ito ay isang SSF, Shared Service Facility, no, na pinagtulong-tulungan ng mga government agencies such as DTI, such as yung MSWD, and they have proven their worth, no, in introducing the product even sa international community. May Canadian NGO na rin na sumusuporta sa kanila, no? Opo. Dito. So pasok tayo dito sa loob. Yes, sir. Ang hablon is a fabric, handmade fabric, no? Walang makina. Yung pinakamakina nila are very crude, hand operated, no? Oo. So pumasok tayo. Makikita ninyo may mga fabric products sila, no? Yon sa lamesa. Opo. This is for Metro Manila. One of the designers in Metro Manila ordered more than 2 kilometers of hablon of the fabric. Wow. Gagamitin niya siguro for fashion show nila doon, Oo. no? Ito yung pinaka-practical na gamit. You can use this as your clothing, no? Ay, so ibig sabihin, ano rin po ito? Ito Handmade na din yan. po itong mga to? Handmade. Oo. Kung baga hybrid na ito, t-shirt and then dinesign na nila ng hablon. This is handmade ito. T-shirt lang ito pero Oo. one of the newer designs nila. This one is pure. Ito pure. Pure hablon. This one is pure. Pure hablon yan, no? This is also a material for a very good design ng barong, no? Opo. Ang ganito. Ay, ito, barong. Barong na hablon. Ito po Some ang- companies are ordering already. Depende sa designs nila. Opo. No? You can be as creative. Yon, ordered na yan. Ito pong Paid nandito. for na yan. Oo. So, ang dami pala, Sir Arlie, nag-order. Ano po? Maraming nag-order. Meron silang tinatawag nating portfolio of designs nila. Opo. Depende sa simple designs dito. Pumili ka na lang. Opo. And you can have your own design. You can command your own kung anong gusto mong design, no? Kung may unique design ka. These are the one of the booklets nila na pagbabasihan mo. Opo. Magiging reference mo kung anong color, Oo. anong combination. So, ang dami rin pala mga kulay. Ano po? Oo. At saka hindi lang kulay, designs din. Kung paano gagawin yung kanyang intricacies na yan. Napakabusisi niyan, Sir. Mabusisi yan, no? Yung mga ganon. This is barong material. This is barong material. Opo. No? Even jackets, pwede mong mapagawan. Mm-mm. So out of this, or kung meron kang design, talk to the weavers, Opo. and they will try to execute your design. Okay. Okay? So yun, nasa ano pa lang tayo, receiving area nila. Receiving area pa lang Pumasok tayo, tayo guys, dito sa loob para makita nyo paano ginagawa yan. Yeah. So, guys, pasok tayo dun sa may Oo. loob, yung paggawaan mismo. Ayan. Yung ito ang pagawaan. No? Ay, ito na. Ito na yung pagawaan nila. Oo. Locally, tinatawag namin itong tiral. Opo. Pero English nito is loom machine. Okay. Makina daw, pero makikita nyo, hand operated. Ganon sila mag-hobby, no? Ay, ito po. Nag-hobby na Pakita sila po ngayon. natin. Mm-mm. So yun guys, ito. Ito na yung mismong paggawaan. Ito na yung ginagawa nila dito. As in, manual talaga, no? Ayan. Tingnan mo gaano ka-intricate ang design, no? Opo. Ayan guys, makikita ninyo, mano-mano. Pwede i-close up ko po. Ayan, para makita nila.
Iniisa-isa ang thread. Isa-isa talaga, oh. Binibilang yan. Oo. Kung mahina ka sa math, hindi ka makakagawa niyan. May mathematics yan. Di tsaka nakakatuwa si Arlie kasi talagang ano siya, manual talaga ginagawa. Manual yan. Napakahirap. Kung merong brand nga Fruit of the Loom, probably this is the original Fruit of the Loom. Mm-mm. Loom weaving machine itong tawag dito sa Teral na ito eh. Opo. So, pakita. At napakahirap. Kaya hindi bale if this will cost more than the original fabric na machine made. This one malalaman mo gawang kamay talaga. Oh. Opo. Ayan, oh. Guys, oh, makikita ninyo. Hindi nakakalito yung ganyan, sir, ano? Kaya nga magaling ka dapat sa math eh, at magaling ka sa focus. Mm-mm. Pag nawala ka sa focus, masisira ang design mo. Oo. Ayun, may mga nilulusot pa siya, oh. Nakahoy. Ito, pakita natin. Para hindi magkabuhol-buhol. Oo. Kung magkamali ka ng isang beses dyan, sir, Arlie. Wala no? Wala na? Oo. Walang pagkakamali dapat dito. Bilang na bilang mo ang takbo ng threads. Oo. So mga ilang taon yan inaaral sir yung mga ganyang mga talent, mga ganyan. Kailan ka nag-umpisa? Ano edad mo nung mag-umpisa ka? Ilang taon na? Ngayon? 17 years. 17 years. And every day is a learning process. Yes. Kasi may mga bagong design na Oo. lumalabas eh. And you have to learn. Lalo siguro sir yung design na medyo komplikado na, no? Napakahirap Oo. na gawin. Ito ang pinakasimpleng design. Pero tingnan mo naman ang choice of colors. Opo. Ang ganda ng choice of colors. Kulay blue tapos may... Mas mabilis ito. Ay, yung ganito po. Mm. Mm-mm. Ayun, parang niro-roll lang na ano yun, ah. Parang maliit na bagay. Ayun guys, oh. Makikita ninyo. Ang galing. Mga ilang meters per day ang matapos mo, ma'am? Oo. 3 to 4 meters a day. No, Pieces? Ah, okay. Ano to? Panyo pagkatapos? Ah, okay. Panyo. So, ikakat pa, no? Pagka, ano? Oo. At tatahihin Sa pa. panyo. So, magandang panyo, ah. Oo. Oo. So, ito. Pag nag-full production, lahat ng ito may mga ano. Ito po. No? Kaya sabi nga kanina, this is part-time job, no? Hindi naman 8 hours. Pero ngayon, depende sa ano mo, depende sa sipag mo. Kung sinipag ka, ayan, bagong design. Ibang design naman Ay, yan. ito mas mahirap po ang design nito. Mas mahirap ang design yan. So yan guys, oh, i-close up lang natin ng konti. May mga flowers siya. Mm. So mano-mano po yung mga... Mano-mano yan. Oo. Grabe na. Okay. Wala akong masabi. So, inviting all your viewers, Opo. if you want to buy a very well-made fabric, no? Punta kayo sa Barangay Indagan, sa Hablon Center dito, no? Opo. Dito nyo makikita ang iba't ibang design ng fabrics made out of love, no? And made by hand. Yan guys. Ito, simpleng design nga lang yan eh. Ano lang siya, no? Parang stripe. Ah. pang ano yan, pang santo. Pang ano, ma'am? Yung uniform ng mahal na dalhin. Ah, uniform ng ano, bestida ng santo. Okay. Ng image. Pati pala mga ano rin, mga ano santo. Wala silang inaayawan. As long as kumikita. Oo. Ganon kasipag ang mga tao rito. Yan guys. Oh. Nire-revive namin ang Hablon because the history of this industry noong Spanish period, ang nagdala ng Hablon is a Spanish priest. Opo. Actually, nakikita mo noon, ang project ng simbahan ay para sa pangkabuhayan. Opo. May isang pare na nagdala rito ng loom machine na tinuruan yung mga miyagawanon how to do the fabric. Mm-mm. It went to the extent na sa buong bayan, 4,000 ang ganito. So almost every household may ganito. Oo. Oo. Pero ngayon, dedicated community na lang, like Indagan, Yes. no, ang gumagawa nito. Mm-mm. Yan guys. Oh. Mabuti naman, wala silang kompetensya. Sila lang talaga dito. Oo. Dito mo lang makukuha yan. No? Oo. Pupuntahan natin yung extension office ng
multipurpose cooperative ng Hablon, kung saan makikita natin puro lalaking humahabi. Opo. Nandito. So magkahiwalay po siya. Magkahiwalay. Ayan. Good morning. Yan nga ga. May mawa ko nga vlogger, no? Para makita nga may laki nga naghahabol. Opo. Eto po. So may lalaking humahabi ngayon dito sa sa multipurpose cooperative natin. Opo. No? Extension ito ng IPMPC, doon na pinuntahan natin, no? Naghahanap ka kanina kung may lalaki bang humahabi. Ayan. Ayan guys. Lalaking humahabi. Lalaki dito. Naka-order dyan, ma'am? Wala? Okay. Oo. Mga checkered. May order na, no? Oo. Pira ka mo, Riga? Morning po. Ang dami pa rin pala dito. May iba na wala? Oo. Kasi mostly, yung ginagawa nila, prepaid na. Nababayaran na to. Ay, ito po. So, ang kagandahan dito, hindi ka nawawalan ng kita. Opo. And you are parang patronizing Opo. the local product ng bayan natin, no? Kung saan ang basis ay ang sipag mo. Yes. No? Opo. Sipag mo, dedicated. Ilang taon na kayo sa habol? Pira na katuig? 3 years? Pero okay na, no? Mga ilang meters per day? Maka 4 meters ka? Ayos, ayos. Sige. So in Dagan is the whole community is practically engaged in either farming or ganito, no? Ito old design ito pero may bago na rin. Dati itong tinatawag nating ginagawang patadyong. Katadyong. Yung wrap around na no? Pero ngayon nilalagyan na rin ng tingnan yung design, no? Ay, oo nga, no? Oo. So yun guys, oh. Yan. Iniisip ko lang parang parang malilito na ako. Malilito ka. Pero pwedeng aralin. Dati the belief was pambabae ang paghabi, Opo. no? Pero we found out lalaki can do it better. No? Lalaki can do it may- better. Punta natin yung lalaki doon, sir. Oo. Opo. Oh, meron pa doon sa Opo, sa meron loob. pa sa oh. kabila. Oo. Sige. Eto. Ay, bata pa. Oo. Kira ka rin katuig, Shabol? Mga 5 years na siya, 5 naghahabi. years na. So yun guys, oh. Ito isa sa mga lalaki na gano'n dito. Ayan. Naka-order dyan, wala? Order. Ordered na rin itong sa kanya. Bayad na rin ito. Bayad na. So yun guys, oh. Can you imagine, ang nito, katapat nito tatrabaho ka sa construction, magpapainit ka, magmimix ka ng semento. Ito, nasa lugar na kung saan ay hindi mainit and you take your time, no? And you can be as creative as you can. So, namamangha talaga ako dito sa Yan, okay. So, thank you again, Thank you po. Thank you kaninyo. Salamat po. Oo. Okay guys, di kalayuan doon sa may extension kung saan ginagawa yung mga hablon is dito makikita natin yung isa sa mga naging successful, no? So, Sir Arlie, yung isa sa mga naging successful, nasaan po ang kanyang bahay? Ayan. Ito po. Katas ng hablon yan. Ay, ito. Oo. Wow. So yun guys, oh. So sa paggagawa ng hablon, nakapundar po siya na. Nakapundar siya. Nakapagpaaral ng mga anak. Wow. May mga seaman na rin siya. May mga Oo. anak na rin siya abroad. Oo. No? Dahil lang sa paghahabi. No? So dito So natin punta siya tayo sa kanyang simpleng factory dito. No? Oo. I'd like to introduce you to Nangkoni, no? Opo. Nangkoni Atihon. Hello. Siya ang may-ari nitong maliit na production center. Pero huwag ka, no? Yung products ni Nangkoni has gone around already. Australia sa din pa, no? Mostly Canada, Manila, sinasamahan niya Hong Kong. So ibig No? sabihin international na. International na siya. Oo. And Nangkoni is one of those na nagtuturo ng hablon kung sino ang gustong matuto. Opo. He has gone around already sa mga bayan dito sa First District para turuan ang mga gustong engage into the fabric business, no? Teacher siya ng hablon, Opo. an expert, no? Oo. So, sabi nga natin, yung bahay niya katas ng hablon yan. Opo, yung nasa labas. Napag-aral niya yung mga anak niya, Grabe, no, no? guys, oh. Very simple lang siya, no? Very simple lang. Pero makikita mo, again, sipag at tiyaga, no?
Mm. Tsaka yung mga ano niya, sir, ano lang, talagang maliit lang yung kanyang area, no? Oo. At very makikita nyo may baby, pwede kang mag-hobby, may baby ka rito. Oo nga, hindi ko napansin. no? sa ibang Patadong. this is patadyong. Ay, patadyong. Oo. Ito po, ang patadyong. Pwede mong gawing baby crib. Opo. Ito yung old way Oo. ng paggamit. Yung sarap ng tulog ng bata, oh. Sarap ng tulog ng bata, Yan, guys. Ayan. Hindi ko Now, napansin. you can do the hobby while mga anak mo nandito. Oo. Hindi gaya ng ibang trabaho na iwanan mo yung anak mo sa Opo. bahay mo, no? Yung ganon. Nakakatuwa, Sir Ali, no? Yes. Oo. Etong another di ba nauso ngayon sa government offices na pag Lunes ay mag-Filipiniana ka or mag-Asian attire ka? Opo. Sinang Connie has made her own design for Filipiniana using Wow. the Hablon fabric. Mm-mm. No? So yun, guys. Oh. Yung mga ganon. Simpleng design lang yan. Mm-mm. Mhm. Okay guys, bali natapos na tayo doon, no, sa paggawaan ng mga hablon kung saan nakita natin kung paano to ginagawa. Ngayon ay nandito naman tayo sa may Sulu Garden kung saan kasama pa rin natin si Sir Arlie at papakita niya sa atin dito yung pinaka oldest bridge, isa sa mga pinaka oldest bridge ng Miagaw, no. So eto siya guys, makikita natin dito. Ayan. Tapos kasama pa rin natin ngayon si Sir Arlie. Ayan. Welcome ulit. I'd like to welcome you to Sulu Garden Restaurant. No? One of the unique restaurants, no? Probably in this part of the province, no? If not in the Philippines. This is a garden restaurant. Sila ang namamahala. Actually, parang public-private partnership ito eh. Kung makikita ninyong nakafocus ngayon, this is an old bridge. Hindi lang basta old bridge. Probably, this is the oldest still functioning bridge, no? This was made by the Spaniards sometime in the 1840s. Pero kung makikita ninyo, ang bridge na yan, highway pa rin ang nasa taas. National highway siya. So, the feature of this bridge, these are all in bricks. Walang sementong ginagamit. And again, if you can notice how they made the arc in such a way na makakahold pa rin siya ng toneladang mga big trucks na dumadaan. Opo. No? So, functioning pa rin siya. Mini-maintain ng Sulu Garden Management ang pagpapalinis, no, ng bridge na ito. Of course, yung highway natin, DPWH na. But DPWH, in all its projects, has also recognized na the bridge should not be destroyed to give way to the new. But in fact, pinreserve pa rin nila ang base ng bridge na ito. Nilagyan lang nila ng highway sa taas. Opo, ang galing, And it's very wonderful to think na makakaya ng old architecture ang new technology and bigger loads ngayon. Wala pa siyang, kumbaga, walang cracks whatsoever. Opo. Pwede natin lapitan, sir. Oo, pwede nating lapitan. So yun guys, oh. No? Ayan. Nakita natin dito, mga intact pa talaga yung mga... Parang adobe Opo. parang adobe ang materials, no? Akala ko nga po, bago eh. No. Hindi pala siya bago. Ayan, no. Tsaka yung... Those are adobe materials. Ay, ano siya? Coral? Parang gano'n. Parang adobe, hindi ko nga alam kung anong klaseng Hindi siya coral, definitely. Oo. Ay, Mas stronger siya sa corals, no? Tsaka sir, iisipin mo, no? Yung ganyang kalalaking mga bloke na yan, paano kaya yan, no? Oo nga Naisiksik dyan, no? Oo nga. Oo. So yun, guys. So kung makikita ninyo, may katabi na siyang new bridge. Pero hindi sinira ang old structure ng bridge na ito. Kasi even the DPWH has acknowledged na matibay pa rin ang pagkagawa ng bridge na ito. So sayang naman na gibain, no? Solid talaga siya, sir, oh. Ayan. Oo. Ganyan. Ganyan lang kalalapad ang National Highway dati. But ngayon, medyo lumapad na. So, talagang nilagyan na lang nila katabi ng new bridge. Hindi nila ginalaw ang old bridge na ito. And this is a source of pride, especially masasabi natin na yung technology nung una, no? Matibay pa rin hanggang ngayon, no? And this is one of the heritage of Miagao, na one of our source of pride na hindi kesyo matanda na wala nang silbi. Ang mga matatanda may silbi pa rin hanggang ngayon. Yung parang gano'n ang niyan, no? Ibig sabihin, Nasa creek siya. nasa Sulu creek siya, Garden guys, is also maintaining the cleanliness of the creek. No? Mini-maintain ng Sulu Garden ito.
So of course, this becomes their attraction, which is okay din naman kasi I mean, give and take, no? Everybody wins, no? Opo. They spend some resources to maintain the bridge, and at the same time this becomes an attraction, one of the attractions sa mga tao na gustong pumunta sa very unique bridge, very unique restaurant na ito. Opo. This is a garden restaurant, no? Yun. Guys. Pinagkagastusan nila talaga ang kanilang tawag dito, ang kanilang place, Opo. no? If you can see, may mga tables during weekends and during twilight, yung palubog ng araw, dumadami ang tao dito. This has become very popular also to those tourists na gustong maka-experience ng unique experience dito sa Miagao. So sa mga gustong pumunta rito sa Miagao, Miagao welcomes you, no? You have seen a glimpse of Miagao. Glimpse lang po 'yon. That comprised only something like around 15 to 20% of what you can see in Miagao. We haven't shown you yet the ecotourism spots of Miagao, the 15 waterfalls, no? The Rafflesia Farm, the trekking places namin. Ang pinakita namin sa inyo are the cultural heritage sites ng Miagao, which we will be proud of. Na nandito lang banda sa poblasyon, sa bayan ng Miagao. But if you want to see more of Miagao, Miagawanans are more than willing to welcome you. So thank you very much kay Mario sa Mario Travels for giving us the opportunity, and maayong hapon sa tanan. Welcome to Miagao. So, ang mga ma-expect po ng mga turista no, dito sa bayan ng Miagao. So, we are a first-class municipality. We are really famous for our UNESCO World Heritage Site in Miagao Church. But aside from that, we have a lot of cultural activities and products here, especially our One Town, One product, the Hablon. And we celebrated it every September for our Hablon Festival. Aside from that, Miagao is also known to its rich ecotourism sites. So we have a lot of falls, Tinagong Dagat, and also we have a Rafflesia here present in our municipality. So Miagao is really very rich in culture, in heritage, and also in ecotourism sites. So come and visit, and you are all welcome to our municipality, the one and only the municipality of Miagao. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right places. You make me feel like enough. I'm ever yours, I'm ever yours. My heart is racing, these tears of happiness shaking, 'cause I know that I found love. I'm ever yours, I'm ever yours. Always believed that after the miles we find ourselves here at the end.